Malamig at mahamog ang gabi sa Baguio. Halos wala ng tao sa kalsada nang mapadaan si Marco, isang taxi driver sa madilim na bahagi ng Loacan Road. Sa ilalim ng isang street lamp, may isang babaeng nakatayo, nakayuko, at nakasuot ng puting bestida. Huminto siya. "Saan po kayo, ma'am?" tanong niya. Tahimik lang ang babae, hindi man lang tumingin sa kanya. Ngunit ilang saglit pa, dahan-dahan siyang sumakay sa likod. Kasabay nito, biglang lumamig ang hangin sa loob ng taxi, na parang bumagsak ang temperatura sa yelo. Sa lumang sementeryo, sa ilalim ng Burnham Park, mahina niyang sabi. Halos pabulong. Tahimik ang biyahe. Sa bawat kalyeng dinadaanan nila, parang lumalayo ang ilaw ng mga poste. Nagsisimula ng kabahan si Marco, kaya sinubukan niyang silipin ang babae sa rearview mirror. Doon niya napansin, hindi man lang ito gumagalaw. Para bang hindi humihinga. Napalunok siya. Pinilit niyang ituon ang pansin sa kalsada. Pero hindi niya maiwasang muling tumingin sa salamin. Sa bawat pagsulyap niya, parang papalapit ng papalapit ang anino ng babae sa likod. Nang makarating sila sa sementeryo, huminto siya at lumingon para sabihing, "Andito na po tayo," ngunit wala nang nakaupo sa backseat. Nanlaki ang kanyang mata. Kinapa niya ang upuan. Wala. Nanginginig niyang sinipat ang rear view mirror at doon niya nakita ang babae nakaupo sa likod niya, nakatitig sa kanya, na may malamig na ngiti. "Salamat sa pagsakay," bulong nito. Napasigaw si Marco at nagmadaling umalis. Ngunit habang tinutulak niya ang kambyo, may malamig na kamay na biglang humawak sa kanyang balikat. At doon, bumalot ang kadiliman.